Nakakonect na itong Wi-Fi router sa UPS o uninterruptible power supply. Subukan natin tanggalin ang plug ng power supply ng UPS. Kumbaga, gagayahin natin na merong brownout. Mag-simulate tayo. Tingnan natin mabuti itong lights ng Wi-Fi router kung hindi ba ito kukurap once matanggal ang plug. Ready? 1, 2, 3. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Ano sa palagay nyo? Kumurap ba yung ilaw ng Wi-Fi router? Meron bang ilang segundo na nawala yung power ng Wi-Fi router? Tingnan natin ulit. Ready? 1, 2, 3. So, wala, no? Hindi siya nag-off. Oh, tinanggal ko na yung plug at saka nakabaterya na yung UPS. So, it works. Para sa hindi pa alam, ang UPS ay isang device na automatic na mag-supply ng kuryente kung sakali magkakaroon ng power outage o yung tinatawag nating brownout. Uninterruptible power supply ang tawag nito because hindi mamamatay yung device na sinusupplyan niya ng kuryente by the time na mawala yung kuryente mula sa ating power company. Bali, sasaluhin ng UPS yung kuryente para sa device na ginamitan nito. Sa loob nito ay merong baterya na siyang nagbibigay ng kuryente habang di pa bumabalik si Meralco. Sa mga computers at iba pang malalaking devices, ang UPS ay merong kasamang inverter para ma-convert yung kuryente mula sa DC voltage papuntang AC voltage at malalaki na yung voltahe niya para masaksak yung computers at ibang malalaking devices to 230 volts na AC. Ito naman ay maliliit lang, kaya tinawag itong mini UPS. Nasa 5 volts hanggang 24 volts ng yung output voltage nito. At para to sa mga maliliit na devices like Wi-Fi routers, cameras. And the current rating nito naman ay hanggang 2 amperes lang. So, kilalanin muna natin yung mga parts ng UPS. So, here's the power supply. You have to press here 2 to 3 seconds to turn on. Then there's the indicator lights here. Down below is the status light. Kung mag-green to siya, it means the unit is charging. Kung naka-red siya, it means the battery inside is functioning. Then there are battery level here. We have 100%, we have 75%, and we have 50%, and you have 25%. Pag 25% na, then it will flash, the light is flashing. It means you need to recharge the power supply. Kailangan mong patayin ang UPS para makabalik yung full capacity niya. Okay? So, sa harap dito, wala nang ibang control. Sa gilid, wala rin. But the back, there are so many outputs here. This is an input. This is the input for the AC power supply from 85 volts to 265 volts AC. So, malapad, no? Wide range yung supply niya. Then, we have here the outputs. This one is 9 volts, 1 ampere. This is jack. So, lagay mo dito yung jack dito. Kung yung camera mo ay 9 volts, so dito, ito yung gagamitin. Then you have also 12 volts, but again, this is 1 ampere only. And you have 5 volts output here. This one is 2 amperes for this particular model. And you have also 5 volts USB output, which is also 2 amperes. Sa left side of the
UPS sa back niya is ito yung input para sa PoE or the Power over Ethernet. Ito yung para sa mga cameras na PoE supported. So kung may camera ka na kailangan ng PoE, so dito mo ilagay ang cable, then plus the LAN port, yung LAN cable mula sa ating router, dito mo rin isaksak, okay? Para makakonect doon siya sa camera, okay? Then you have the selector switch for the output ng PoE. It's either 15 volts or 24 volts, okay? And you have the reset button kung kailangan i-reset ang UPS, you have to press this one. Kailangan mo dito ng pin para ma-reset siya. So yun lang, very compact. At this particular UPS, yung model niya is DC1018P. Marami kasi siyang models, but this one ang napili ko. Then meron siyang labels here. The battery inside is 10,400 milliamperes. The maximum power output niya is 18 watts only. Okay, so very nice, very compact. So i-switch on natin. Again, 2 to 3 seconds. Okay, so umilaw yung lahat ng lights, but ito yung status niya, naka-red, so meaning ginagamit niya ngayon ang baterya niya at only 75% ang charging niya. Sabi ng sa manual, kailangan mo i-charge fully before mo gagamitin. So lagyan natin to, try natin. So okay, saksak natin sa AC. Tingnan natin ang lights. Ipasok ko na sa AC outlet. Yun, nag-charge na siya. So all green at naka-blinking yung 100%, meaning hindi pa siya 100%, okay? So pabayaan muna natin yan until fully ma-charge siya bago natin gagamitin. Di gaya ng ibang mini UPS, mayroong sariling power supply ang UPS nito. Sabi ng manufacturer, lithium-ion ang battery sa loob nito. The UPS function of the device is controlled by a microprocessor, kaya sabi ng manufacturer, garantisado ang reliability nito. Meron itong overload and short circuit protection. While ang mini UPS nito ay merong 5 voltage outputs, ngunit hindi ibig sabihin na sabay-sabay na magagamit mo itong 5 output for devices. Remember, hanggang 18 watts lang ang capacity nito. For example, kung gagamitin mo itong 12 volts, 1 ampere na output para sa router, nasa 12 watts na agad ang ginagamit mo. Kung dagdagan mo ng isang camera na 5 volts, 1 ampere na ang rating, so for example, itong USB gagamitin mo, kahit 2 amperes to, pero gagamitin mo ay 5 volts at 1 ampere na camera. So, 5 watts din yung consumption mo. So, ang lahat, 17 watts na yung ginagamit mo in total. Kung dagdagan pa natin at talampas ng load capacity sa 18 watts, ang mangyayari ay magsasara ang mga ports, meaning hindi na gagana ang lahat na ports at magpa-flash na itong status light dito at automatically mag-shutdown ang UPS. Ito yung overload protection niya. So you need to remove the excess load para gagana ulit yung UPS. Check natin ang actual voltage output nito. Saksak natin. Pag saksak natin, automatic siya mag-on. So naka-on na yan. Tingnan mo, kailaw lahat. So yan, ganun siya, automatic siya mag-on. Then check natin ang voltahe dito. Let's start with 9 volts. So let's assume na itong body niya dito ay ito ang shield. So ito yung negative. Let's assume lang natin muna kung tama tayo. Then let's check the voltage. So it's 9.25 volts. Okay, more or less tama. Then next, sunod natin yung 12 volts. $11.78. Okay, kulang lang konti. Then next is 5 volts, 2 amperes. Check natin. It's exactly 5 volts.
The rest are USB and the PoE. Hindi na natin i-test yan. More or less, tama yung output voltage niya. Fully charged na itong mini UPS. Pero ang tanong, pwede ba itong mini UPS na ito sa lahat ng routers mula sa iba't ibang providers? So, subukan natin. Unahin natin itong converged na Wi-Fi, 5G at saka 2.4 GHz. Ito ay 1 ampere, 12 volts. Subukan natin kung kaya niya. Okay, then let's turn on. Naka-on siya. Medyo hindi maklaro yung lights. Okay, ito yan. Okay. So, kayang-kaya niya ang 1 ampere. Then, try natin na tanggalin natin ang power supply. Adjust na natin yung camera. So, makikita niyo yung green. Tingnan nyo kung naka-on pa rin siya. Tanggalin natin ang power supply ng UPS. Okay. Hindi siya nagbago, di ba? Hindi siya nag-blink. Then, yung power supply natin, tingnan mo, naka-on na yung red. Okay, meaning baterya na siya ang ginamit. So, kayang-kaya. Next na subukan natin ay itong dual band na router ng PLDT. It's 2.4 GHz and 5 GHz. Ito ay 1.5 amperes na supply ng input rating niya. So, let's see. Yung router natin ay naka-on, nakasaksak yan. Let's turn on. Tingnan natin kung iilaw. Hindi umiilaw. Binili ko to para masiguro na palagi kung may internet dito sa bahay. So, gagamitin ko to for this Wi-Fi 6 router from ZTE na pinoprovide ng Converge. And also, I'm going to use this for my extra camera here para at least kung may brownout, may isa akong camera na magagamit pa rin kahit may brownout dito sa area. This one is 5 volts and about 1 ampere. So, kayang-kaya siya nito kasi ang USB naman nito is 2 amperes. Then, ito namang Wi-Fi router is 12 volts but this is rated 1.5. Tulad ng PLDT na tinetest ko pero hindi nag-on yung PLDT router using this one. Di ko pa alam kung bakit hindi siya nag-on. Kaya ba nito ang 1.5 amperes using this output here na 1 ampere lang. Titingnan natin dito. So ngayon naka-on tong router at saka on na rin tong UPS. So tatanggalin ko ang i-switch off ko muna tong router para palitan ko nito ng jack. Dito na kukuha ng supply siya. So, i-on natin. Tingnan natin. Oh, nag-on siya. So, nag-initiate na yung router. At titingnan natin. Hindi pa nagsiset up yung Google Nest Hub ko. Let's see kung may internet ba. It's connecting. Okay, so that's connected already. So we are successful. Makita nyo naman, merong umiilaw lahat ng indicator lights ng Wi-Fi router. Power, the PON is green, internet green, LAN 2 green, and also the 2.4 and 5 GHz are blinking. USB is on. So we'll try to unplug the UPS
para ma-simulate natin ang brownout. Then, titingnan natin. Ito yung gagamitin ko for the next hours. So, it's already 9:25. Tingnan mo yung oras. It's 9:25 already. So, tatanggalin ko yung power supply ng UPS para baterya na lang ang ating gagamitin for the rest of the day. So, ito na. Okay, ito. Tinanggal ko na yung AC cord. Then, nakikita nyo dito, naka-red ng indicator light, yung status light niya. So, it means, ginagamit dito ngayon is baterya. At still, makikita natin na hindi naputol yung internet. Okay? So, online yung Nest Hub ko. So, let's see kung ilang oras to tatagal. Ilalagay ko na rin tong camera dito sa UPS kasi ito naman talaga ang purpose ko na dalawa ang gagamitan ko ng UPS, itong Wi-Fi router at saka yung camera. So, tatanggalin ko yung USB ng cord ng camera. Nag-off na yung camera. Sakto dito sa USB ng UPS. Tingnan natin. Wala sa manual kung ilang oras tatagal ang mini UPS, but sabi ng seller, lampas 11 hours bago tuluyang mawala ng kuryente ito. It's already 12:47 ng hapon. At nagsimula tayong gumamit ng UPS kaninang 9:25 ng umaga. So, it's already 10, 11, 12, more than 3 hours lang. And the battery level is at 25%. Makikita dito, tingnan mo, isang ilaw lang na nag-green ang naiwan dyan. That is 25%. Although, ang sinabi ng seller is 11 hours, pero hindi naman binanggit nila kung isang device lang ba yung ginamit na. Dito, ginamit natin is dalawang device, yung router natin, at saka yung isang camera natin na 5 volts. Hindi na natin paabuti na mag-flashing itong indicator light dito na 25% kasi again, kung mag-flashing ang light, it means the remaining battery capacity is very low and mag-shutdown itong UPS. Ito yung over-discharging protection feature ng UPS. So, i-recharge na natin ang UPS. Isaksak natin ulit ang AC cord. Kung mag-fully charge ito, di naman kailangan natin na tanggalin ang AC cord kasi meron din itong overcharging protection ang UPS. Mag-stop ang charging kung puno na ang baterya nito. Makikita nyo dyan, nag-flashing ulit yung indicator light. So, nagre-recharge siya ulit ngayon. After 3 hours, full charge na ulit yung mini UPS natin. So, ang gagawin ko ngayon is, let's have another experiment. Tatanggalin ko yung camera para yung router lang ang pinapower ng UPS. Let's check, let's see kung aabot talaga siya ng 11 hours. It's been about 5 hours already since we start recharging the mini UPS with only the router being powered on. Tinanggal natin yung camera kanina para matest natin kung with only one load, itong router lang na 12 volts, 1 ampere, kung aabot ba talaga siya ng 11 hours as claimed by the sellers? Sa tingin ko, hindi. Kasi makikita natin ngayon sa indicator light niya na nasa 25% na lang yung natitira na supply. Although, mas matagal to kaysa kanina, kaysa una na nag-load tayo pati yung camera. Kasi yung camera, 3 oras lang, no? Plus yung router, 2 load siya. So, naging 3 hours lang. So, mas malaki ang consumption kung marami ang load. At mukhang malakas kumain ng kuryente yung
camera natin. Nevertheless, this is an excellent device. You can connect a lot of devices here, any types. Yung ibang mini UPS na nakita ko, walang USB port at saka walang PoE. I would recommend buying a mini UPS with higher ratings para marami ang magamitan. Meron ako nakita na doble ang capacity than this, especially yung 12 volts niya, nasa 2 to 3 amperes na, pero doble din ang price. Ito, generic, walang brand, mula China. I bought this from an online store on Lazada at only about 1,000 pesos. If you have experiences about using a mini UPS like this, please share it in the comment section below. Daghan salamat.